Okay mga tol, pag-uusapan natin ang payag ni Nick Bull. Ito ang may hawak ngayon sa WBA featherweight belt. Kung aakyat daw si Inoue sa featherweight 126 pounds, kailangan daw A-side itong si Nick Bull dahil siyang nakahawak sa titulo. So matigas din itong si Nick Bull mga tol. May kartada ito na 21 wins, 12 KOs, walang talo. May edad ito na 27 at tingin ko magbibigay ito ng swabing laban kay Inoue. Kasi maliit lang ang diferensya ng super bantamweight at featherweight division. Maliit na diferensya yan sa timbang, pero malaki ang epekto sa boxer kung hindi niya mapagandaan. Pero kompleto naman ng vitamina itong si Inoue. Kompleto pa ng training. Kaya yung pag-akyat niya ng maliit na timbang lang, kakayanin niya yan ma-improve. Mahirap lang siguro kung aakyat ka ng division, kulang-kulang ka sa vitamina, kulang ka pa sa training. Malaking timbang na lang para kay Inoue pagdating sa lightweight 135. Matatandaan nyo ba mga tol, yung sinabi dati ni Inoue kay Murodjon Akhmadaliev? Bakit nga daw niya kakatakutan ng isang Murodjon Akhmadaliev na tinalo na ni Marlon Tapales? Wala daw nakikitang dahilan si Inoue kung bakit kailangan niyang katakutan itong si Murodjon Akhmadaliev. Kasi sinasabi ni Ed Hearn, 3 times daw niya ito iniwasan. Bakit daw nilabanan niya itong si TJ Doheny na mahina at ngayon itong si Yejun Kim? Ang kailangan daw gawin ni Murodjon Akhmadaliev ngayon, kailangan niya lang maipanalo yung mga laban niya. Kayong mga tol, naniniwala ba kayo na kayang talunin ni Akhmadaliev si Inoue? Sa pinakita ni Akhmadaliev kontra Marlon Tapales, kung ganun ang magiging galawan ni Akhmadaliev kontra Inoue, hindi rin siya tatagal. Matatalo lang din si Akhmadaliev. Ang kaibahan kasi ni Akhmadaliev at Inoue, merong panggulat yung lakas ni Inoue. Samantala itong si Akhmadaliev, sa puntos ito talaga magaling. Magaling siyang pumuntos, parang Stephen Fulton lang din eh. Matatandaan nyo nga mga tol, hinamon dati ni Stephen Fulton itong si Akhmadaliev para sa unification fight. Hindi natuloy. Kaya ang nilabanan ni Murodjon Akhmadaliev itong si Marlon Tapales kasi akala nila kayang-kayang talunin si Tapales. Pero nagkamali ang kampo ni Ed Hearn doon dahil na-upset tuloy ang bata niya. Si Tapales tuloy ang lumaban kontra Naoya Inoue. Ito kasing kampo ni Inoue mga tol, malakas talaga ang mga kapit. Itong si Inoue, sunod-sunuran din lang naman to sa kanyang promoter eh. Siguro bago matapos ang taon, makita din naman natin yung Akhmadaliev versus Inoue para magkalaman na. Wala na kasing ibang malakas sa super bantamweight ngayon. Kailangan na ni Inoue umakyat. Ang nagpapangit lang kasi sa naging galawan nila Inoue, yung nilabanan niya si TJ Doheny. Kasi dapat hindi na niya nilabanan yun eh. Pwede naman na siya dumirekta agad kay Akhmadaliev noon. Pero ganun talaga, business mga tol. Mahirap kasi ikasa ang laban kapag magkaibang promoter. Tulad yan, mushroom si Akhmadaliev, nilalabas pa sa DAZN ang laban. Samantala si Inoue, nasa ibang promotion naman. Kaya mas mahirap ikasa. Kaya nga maikakasa lang yung Akhmadaliev versus Inoue sa Saudi Arabia na. Sa tulong ni Turki Al Sheikh sa Riyadh season. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.